Usapan po sana natin today is regarding po dun sa planning sa nangyayari po sa business natin. Meron lang po kaming set of questions na tatanong. Pero if ever ma'am, na meron po kayong question na meron naman po kayong questions ma'am na hindi po okay sa inyo na sagutin, okay lang naman po kayo. Hindi ma'am. Pero wala naman po kaming sensitive questions na parang ano lang It's all ma'am, about minor yung details lang po business regarding po sa business. So this is a management subject. Yes ma'am. So you are all management major. Ano, Management ma'am? accounting Management po. accounting. Oh, management accounting. So this is, you are all accounting majors? Yes po. Parang ano ma'am, branch po kami ng accountancy. So pagka Branch? May branch na ba ng Opo, accountancy kasi ngayon? si accountancy po kasi ma'am, parang ano siya, focus po siya dun sa pagiging public accountant. So Ang init dito, okay lang ma'am. kayo? Okay lang po kayo po. Kasi Okay lang po ba kayo? Okay, sige. Tapos kami naman po sa management, parang more on, ang audit po namin ay doon po sa management ng business. So ina-assist po namin if ever, halimbawa ma'am, may scenario tayo na if ever ibebenta ba namin ng ganitong price yung product, kikita ba si business, or if ever gagawa ba kami ng gastos na ganito, feasible ba siya doon sa business natin. Parang ganun po sa ganun po umiikot parang sa decision making regarding po sa management. Pero sa side po ng accounting, ganun siya. Kasi I've been an accounting major. That is my first course. So pagdating ko na third year nga ba? Second year. Medyo dun na-twist yung fate. Nag-shift ako ng management, but I doubled marketing. So I'm a double major, management marketing. But half of my year, I'm an accounting major. Yeah, kaya medyo may mga... by the way, I graduated in PSBA, and PSBA is known as an accounting and business school. So ang accounting namin doon, even though we are management and marketing major, is hanggang 10. So hindi katulad ng ibang mga schools na pagka ang major mo is management or marketing, hanggang 1 and 2 ka lang sa amin hindi. So ganun sila ka-focus sa accounting. Kaya tinanong. Pero ma'am, sa ano po talagang kumbaga parang gusto niyo po talagang kuning career yung business, or parang nabigyan lang po kayo ng opportunity na Sige, you want to start the interview? ay kahit di naman medyo pero talk po lang po ma'am, para kahit paano magkalinawan lang po. Hindi, kasi ayoko nang umulit kung sakasakali, di ba? Kasi mahaba yun. So, we begin with the history. Okay, so, ganito. Ay, excuse me po ma'am, what's your name po pala? By the way, I'm Cheryl Torres. I'm the owner of Clerk's Food Kiosk. Okay, history time. So, I'm a graduate of management marketing, right? Yes po. Before ako mag-graduate, I was working as a staff in Shakey's. So I have a background in restaurant. Okay? So I'm a working student by that time. A working student na hindi ko naman kailangang mag-work to earn money for my studies is because naiinggit ako sa mga may pera. No? Yung they have their own money to buy everything. So, sino ba naman ang ayaw nun? Unlike yung manghihingi ka lang ng allowance sa parents mo. So, medyo konti lang yung budget. Okay? So, I do that. So, before I graduated, I was hired by a Japan marketing business consultancy. So, I became a marketing associate. So, doon, they teach me how to market the DVD. By that time, wala pang DVD dito sa Philippines. So, that is the first company who's launching a DVD. So, we do telemarketing, presentation. So, medyo na-develop yung marketing capabilities ko doon on how I presented with people. I had a meeting with mayors. So, medyo matataas na. Okay, so I got bored in an office organization. So parang hinanap ko yung
restaurant. Gusto ko parang meron akong nakakausap na maraming tao. And yun, parang sabi ko, I don't fit here in office job. Maybe I fit in the restaurant. So, hindi pa ako nun nagre-resign. Nag-apply ako sa Shakey's ulit. Okay? I applied there as a management staff. So, in just a span of 3 days, I was hired. So, first day interview, second day final interview, third day medical na. So, ganun kabilis. Okay. Nung nagbigay ako ng letter of resignation, kinabukasan, umpisa na ako. So, hindi ako naghintay ng transition. So, I started as a management trainee in Shakey's. So, yun. Kami yung batch ng pinakabatang management trainee. Why? 21 years old lang kami. So, our batch is 21, 22 years old. Ang mga hawak naming tao noon are 34, 40, 45, ganong katatanda sa amin. Siyempre, having at an early age na humahawak ka ng tao, medyo mahirap. Pero yun ang ginamit kong yun ang ginamit kong tool para yung mga mas matatanda sa amin, hindi kami maliitin. Why? I studied the whole company book and policies and procedures. So sabi nga nila, ignorance of the law excuses no one. So yun ang nilagay ko sa utak ko. Once na alam mo ang isang policy, once na alam mo isang batas, hindi ka kayang maliitin ang kahit na sino. What I did was, I go by the book. Yung mga matitigas ang ulo, pinagsususpindi ko lahat. Yung mga ayaw sumunod sa akin, pinagtatanggal ko. At the age of 22 years old, ganun ako, katindi. So nakilala ako sa South area as parang terror management. Diba? Diba ilang taon sila, no? Excuse me, mas matanda ka sa akin. And so, kahit gano'ng katagal sa kumpanya, bakit ganyan ka pa rin katanda? Samantalang ako bata. Mas mataas ang posisyon ko sa'yo. Doon nila ako nakilala. So, nilove ko yung work ko sa Shakey's. 22 years ako in the company. Kaya lang, syempre, yung sweldo, hinahanap natin malaki. Yes. So, eto na naman. Sasabi na naman ng daddy ko, huwag kang kikita ng huwag kang hahanap ng isang pagkakakitaan lang. Dapat kung kaya mo 2, 3 pagkakakitaan, gawin mo. Diba? So, ano yung naging experience ko sa Shakey's? Managing people, marketing, kasi marketing major ako, diba? So, na-develop ko on how I deal with several companies. Ako yung naging, I am one of the top 10 managers na nagbibigay ng milyong sales sa Shakey's. So, nakilala ako as an Aura Queen. Pag sinabing Aura Queen, an Aura is an outside restaurant activity. So, kami yung mga nakikipag-usap sa mga events, para maglagay ng booth at mag-sell. So, yun. So, nakilala ko doon kasi kahit saan ako magpunta, nakaka-hit ako ng target, nakakakuha ako ng activities round year. Nagagawa ko yun. We even won as 300% highest sales. So, ako yun. Kaya lang, by that time, hindi ako manager. Hindi ako restaurant manager. So, nakita ko, yung hirap at trabaho na sa akin. Pero yung award hindi sa akin. Nasa restaurant manager. So sabi ko, okay, so kung ganyan din lang ang laban, gagawa ko ng negosyo ko. So hindi alam ng top management, habang may boot si Shakey's, may boot ako dito. Diba? Pero hindi nila ako pwedeng isu or pagbintangan na ninanakawan ko sila. Why? Because my products are different with Shakey's. Diba? Ang product ng Shakey's is pizza, ang product ko ay sisig. Diba? So,
Si Eunice by that time is just a high school student. Okay. Pag nasa meeting ako, siya ang nakikipag-usap sa Ateneo, sa Miriam. So at an early age, na-mold ko siya kung paano makipag-deal sa tao. Kasi busy ako eh. So, Eunice, go in Ateneo, may tao ka na, punta ka na lang doon, set up yan. So, nagraran yung business. No, without me na nag-i-interfere. Pupunta ka na lang yan, nakaset up. Okay? So, hindi alam ng company yun. Diba? Ang ibang managers in the true field of the restaurant, para magkaroon sila ng pera, anong ginagawa nila? Nagnanakaw. That's the truth. No? Anong ginagawa nila? Nangungupit. Why would I do that? Diba? Kung kaya ko namang kumita. Minsan, yung boot ko nga, mas malaki pa kinikita kaysa sa Shakey's. Diba? I earn 80,000 a day. Si Shakey's kumikita lang ng 40,000. Half pa ako, diba? Mas marami pa akong pera sa kanya. Yun ang hindi alam ng management. And iningatan ko naman. So when I had my early retirement, during the pandemic days, na-bored ako. Kasi parang hindi ako sanay na wala akong ginagawa. Diba? Because half of my life, nabuhay ako sa sa mga taong maraming kasama. 3 years ako ng Shakey's Katipunan. Shakey's Katipunan is one of the highest in sales. At nagtatap yan na restaurant. So, dyan ako na-train. Kaya, dyan ang dami kong naging close na mga artista. They are my clients. No? So, yung connections ko, masyado nang malaki. So, sabi ko nga, and then I joined Rotary. So, during those days, hindi ako president ng Rotary kasi 24/7 dapat naka-on call ako eh. Gusto niyo lumipat? Sige lang po. Kasi naiinitan ngayon. Ayun no, wala naman yata itong palinis natin. Kasi medyo mainit din dito. Sige, ma'am.